Ayan, so nakita natin, Dayan, no, na talagang mahalaga talaga na yung sa agricultural and lahat ng mga bagay na kailangan natin alamin. Ukol nga dito sa pinakita nga dun sa TVR. Alright? At syempre, hindi lamang yung pag-uusapan natin ngayong umaga dahil nga kanina, nasabi ko nga na ito na po yung huling araw para sa buwan ng Abril at bago po natin buwan ng Mayo, May 1, Labor Day. Alamin po natin na syempre ang mga naiambag ng ating mga manggagawa sa ating lipunan. So alamin po natin mga programa at proyekto ng Department of Labor and Employment. So para po pag-usapan yan, makakasama natin this morning, let us all welcome Mr. Alex Avila, Regional Director ng DOLE NCR. And of course, we also have Mr. Nelson Hornilla, Assistant Regional Director. Good morning. Good morning, Jules, Dayan, at sa inyong mga libo-libong taga-panood. Alright, tomorrow is Labor Day and according to Secretary Rosalinda Baldos, meron po kayong theme na sa sipag, tiyaga at talino, buong mundo, saludo sa mga manggagawang Pilipino. So, ano pong pinapahiwatig ng temang ito, lalo na Labor Day tomorrow? Ang tema natin ay sumasagisag sa pagkilala sa contribution ng ating mga manggagawa sa pagbangon at patuloy na pag-unlad ng ating ekonomiya. So alam naman natin na ang manggagawang Pilipino ay hindi lamang nagko-contribute sa paglago ng lokal na ekonomiya, kundi maging sa ekonomiya ng ibang bansa na kung saan sila nagtatrabaho. Alright. So ito ay isang pagkilala sa kanilang mahalagang papel na ginagampanan sa pag-unlad ng ating bansa. Okay. Okay, di ba tomorrow, Dayan, holiday? Kasi Labor Day, of course. Pero siyempre, kaya nga siya holiday kasi bilang pagbibigay pugay sa lahat ng mga magagawang Pilipino. At meron nga raw expo na gagawin, job fair. So siyempre, ito yung pinakapatok lagi every year, job fair during Labor Day. So yung DOLE, meron pong gagawin na job fair. So sir, pwede po ba natin, Sir Nelson, mabigyan ng pahapyaw na mga details kung ano yung mga inaasahan natin dito sa job fair na to? Okay, kasi every May 1, sa celebration natin ng Labor Day, ang isa laging activity na ginagawa ng Department of Labor dito ay yung tinatawag natin job fair. So tomorrow, sa lahat ng 16 regional offices ay magkakaroon ng malaking job fair. And around 69 job fair venue meron tayo. And mostly nito ay nasa SM malls, yung celebration ng job fair, yung conduct ng job fair. Dito sa Metro, pinakamalaki ang job fair na gagawin. Mahigit na 85,000 ang jobs natin. Wow. Ang pinakamalaking venue natin ay sa SMX. Plus, meron tayong 16 na SM Super Malls dito sa Metro Manila na pwedeng pag-applyan ng ating mga aplikante. So, ang gagawin lang nila is pumunta early morning tomorrow sa SMX or sa 16 SM Super Malls dito sa Metro Manila and in other regional offices natin. Okay. Do they need to bring anything? Like may mga requirements po ba pagdating doon? Dapat po ba dala na nila yung resume nila? Or mag-i-inquire po muna sila per booth doon sa job fair? Actually, of course, ang usual na requirement na dapat dalhin yung kanilang CV, or yung resume. So maraming resume silang dadalhin kung gusto po nila maraming applyan. Oo, pero kami ay sa job fair na ito, lalo sa SMX, magpo-provide kami ng free printing services. Doon sa may mga dala na USB soft lang. copy, Soft ng kanilang we can print yung resume nila. Kasi nga, alam natin na yung iba dyan maraming a-applyan. Meron din kaming free photo services yung maubusan ng 2x2 picture na usually nare-require sa resume ng employers, magbibigay din tayo ng ganung serbisyo. Okay, is this for free entrance or do they need to register? Since syempre we're also limiting dahil paano kung dagsa yung tao? Paano po natin ma-accommodate lahat ng yun? Actually, dalawa ang proseso ng registration. Bago pa man ang job fair, pwede na silang mag-register doon sa mga PESO natin, Public Employment Service Offices. Sa on-site naman, may lugar din doon para sa pag-fill up nila ng kinakailangang forms para maging madali at mahusay yung pag-participate nila sa job fair. So siguro para mas maging efficient sa mga boss natin bukas, so mag-register na sila ngayon para bukas diretso pasa na lang sila ng resume. So anyway, Sir Nelson, dun po sa lahat ng mga companies na lalahok dito sa job fair, ano po yung mga background nila? Anong klaseng mga kumpanya yung magbibigay ng trabaho? Okay. Classification yan. Merong overseas and local. Okay. Sa overseas, mga 70 yan.
ang nasa SMX. Sa SMX lang, by the way, sa Metro Manila, merong overseas employment. In 16 SM supermalls dito sa Metro Manila, puro local yan. So sa SMX, may local at saka overseas. Pagdating dun sa local employers, meron yung private or yung direct employers. Meron din tayong dyan yung mga licensed or registered na contracting, subcontracting. And meron din tayong government. By the way, ang PNP is offering 9,000 vacancies for uniform personnel and close to 1,000 vacancies for civilian personnel. Kaya yesterday, sumali din yung BIR at saka yung Philippine Air Force. And ang maganda ngayon, sumuporta din sa atin yung MVP Group of Companies. So magaganda yung mga vacancies natin. Kasama dito yung Smart natin, kapartner. At saka ang SM, ang dami din nilang i-offer na job vacancies. So talagang good news yan, lalo na dun sa mga fresh grads natin tulad ni Jules. At maraming job openings ang pwede nilang makita sa job fair. Pero magkakaroon po ba dito ng on-the-spot hiring? Kunyari makita nila na perfect yung resume mo, ikaw talaga yung hinahanap nila. So pwede po ba yun? Possible po ba yun, sir? Usually may on-the-spot hiring talaga. No? Ito yung mga aplikante na sa initial evaluation, on-the-spot evaluation ng employers ay talagang nag-qualify sa kanilang vacancies. May tinatawag din ng mga near hired. Ano? Ito yung sa tingin nila ay magka-qualify pero may mga ilang requirements pa na dapat nilang i-comply at kailangan silang personal na pumunta doon sa company. So mga 15% pataas ang usually on-the-spot hiring sa bawat job fair na ginagawa ng department. Alright, Sir Nelson? So, nung last year, to give you an idea kung gaano kalaki yung na-hire last year ng Labor Day sa Metro Manila, 38% of the qualified applicants ang nabigyan ng hired on the spot. Iba pa kasi dito, yung hired on the spot day itself. However, yung iba na near hires, ang processing niyan is around 1 month to 2 months. So, mas marami din, lalo ang na-hire doon during the Okay. Sir, aside from the job fairs na usually ginagawa ng mga kapag Labor Day, ilan na po ba yung mga job fairs na nagawa sa buong taon? Tsaka meron po ba tayong datos kung ilan na po at least yung mga na-hire dahil sa mga job fairs na to? Simula January hanggang April, mga around 60 na nationwide yung job fairs. Ito yung talagang direktang may pangangasiwa ang department. Kasi from time to time, yung mga local, yung mga pesos natin, nagko-conduct din yan. May mga private institutions din na nagko-conduct, katulad ng PDI, Manila Bulletin, Philippine Star. So, pero coordinated lahat yan sa DOLE at saka sa ating mga Public Employment Service Offices. Okay, sir. Besides job fair, ano pa po ba yung mga ibang projects and activities ng Department of Labor and Employment? Para tulungan ang ating mga naghahanap ng trabaho. Estudyante pa lang sila sa high school ay may mga career guidance counseling services na tayo binibigay sa pakikipagtulungan ng iba-iba ring ahensya ng DepEd, ng ating career guidance network of guidance counselors. So binibigyan natin ng mga impormasyon ang bata at saka ang mga magulang kung ano yung mga in-demand jobs. So parang may assessment para yun ang kunin nila pagdating nila sa kolehiyo o kaya sa TechBook. Pag college naman sila, may mga labor education services din tayo, employment services na binibigay. Yes, because we all know, Jules, nagkakaroon minsan ng job mismatch kung saan dapat palang high school or college pa lang, tama si sir, na dapat ginaguide na sila, ina-assess na yung tamang course for them para maiwasan yung mga job mismatch or yung mga kawalan ng trabaho. And in addition to that, ang Department of Labor kasi is every 2 years nagko-conduct ng updating ng Project Job Fit. Yung Project Job Fit kasi is nagkakaroon kami ng consultation with the industry group to determine kung ano ba yung mga key employment generators na ka-industry. At the same time, yung magiging in-demand jobs in the next 5 to 10 years. So yung information na nagagather namin doon sa Job Fit, yun ang binibigay naming information doon sa partners nating mga guidance counselors para yun ang ibigay sa mga kabataan na information. So that way, accurate yung ating information na ibinibigay doon sa mga kabataan natin. And of course, for those people who are interested to go tomorrow but they can't make it, pwede pa rin naman po sila to apply sa online. Di ba kanina natanong natin? Paano po yung process sa online naman, sir? Sa online kasi, pwede silang mag-login dun sa phil-jobnet
Ito yung internet-based job matching system ng Department of Labor. They should log in, ilagay lang nila yung kanilang information, and the system will automatically do the job matching. Plus, of course, meron, aside from the JobNet, meron din tayong dito sa NCR, 70 na public employment service offices. They can apply there from Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. Wala pong bayad yan. Alright. So sa lahat ng mga boss natin na nanonood, especially sa mga kabataan, nabanggit mo kanina yung job mismatch. So as early as now, kailangan alamin nyo na kung ano yung kurso na gusto nyo. Kasi Yes. kaugnay na yan kung ano yung maging trabaho nyo sa future, di ba? Okay, sir, before we end, no, sir, i-enumerate lang po natin ulit yung ano yung mga basic requirements na kailangan nila dalhin bukas para mas maging mabilis po yung proseso. Okay, so bago ko ibigay yon, Jules, gusto ko muna sana banggitin yung ating mga kapartner sa job fair. Kasi ang job fairs ay ehemplo din ito ng isang magandang public-private partnership. Sa NCR at sa nationwide, of course, ang major partners natin is some group of companies. Nandiyan ang SMX Convention Center, Smart Telecommunications, Federation of Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry, Globe, McDonald's, Jollibee, Philippine Star, Philippine Daily Inquirer, Manila Bulletin, Centrex, BDO, at saka Max's Restaurant. And other groups, yung Palscon, kasama rin natin. So, ang kailangan nilang dalhin, of course, yung kanilang resume, kung sila ay nagkatrabaho na dati, mahalaga rin dalhin nila yung kanilang employment certificate, clearances, although yung NBI may pwesto doon May parang one-stop shop tayo. Andun ang PhilHealth, Pag-ibig, SSS, para tumulong sa mga nangangailangan ng mga certificates na manggagaling sa mga ahensya na yon. Kailangan ng ID pictures. Although, sabi ko nga kanina, may Anong libreng size photo. 1 by 1? Usually 2 by 2 ang nare-require. Transcript of records, diploma. So, kung isa ng diploma, ang Smart nag-provide ng photocopying machines. Kumpletong so, pwede rin kumpleto, magpa-xerox. Yung TESDA, meron ding ibibigay ng mga pre-services. Haircutting. Tapos yung massage. At meron din silang para mga skills demonstration. Alright. Okay, sir, thank you so much. So, saan talagang maraming mga boss ang pumunta bukas. Yes, at syempre, thank you so much for joining us this morning. That was Mr. Alex Avila, Regional Director ng DOLE NCR, and Mr. Nelson Hornilio, Assistant Regional Director. Thank you so much. Thank you. Maraming Thank you. salamat. Alright.